Nag-issue na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para sa mga personalidad na iniuugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Kasama na rito ang ilang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways at mga may-ari ng contractor firms. Ngunit para sa isang grupo ng mga abogado na Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP, dapat ring isama ng DOJ sa ILBO ang 2025 Small Committee members ng House of Representatives. Sa pangunguna ni Congressman Saldico, itong Co-en Company ay pinanghihinalaan sila yung mga pangunahing mga personalidad na nasa likod ng mga insertion sa 2025 budget. Ang small committee ay binubuo ng 4 na elected members na nagsasapinal ng institutional amendment sa budget report bago pagkasunduan ng Kamara at Senado sa bicameral conference committee hearings. Ayon sa LCSP, dahil sa 2025 budget, naglabasan ang mga questionabling insertions, lalo na pagdating sa DPWH. Dapat bantayan na rin ang galaw ng mga dating miyembro ng komiting ito. Ilan dito ay itong mga insertion ay ito nga mga pinanghihinalaan at iniimbestigahan mga ghost projects ng mga flood control. So, bago pa man maisip ng mga mambabatas nito, magkasakit sila, sana mailagay na sila sa Immigration Lookout Bulletin. Samantala, una nang kinumpirma ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na nasa labas na ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Si Co ang chairperson ng House Committee on Appropriations ng nakaraang 19th Congress. Ayon sa tagapagsalita ng HOR, nasa Amerika ngayon si Congressman Co upang magpagamot. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.